Ang play safe mo kasi. Sasabihin mo wala kang kinalaman. Kung wala ako screenshot niyan, mapaghahalata na sinungaling ako. Kaya hindi ko nilalabas yung screenshot na yan eh. Kasi alam kong ikaw ang huli maglalabas eh. Marami pa. Hindi ko na rin nilalabas at wala rin ako sikreto sasabihin sa'yo. Ang part ko dito is gusto ko lang pagtanggol yung side ko. Bakit ba gustong-gusto nyo kung bumagsak? Doon ako nagtataka eh. Hindi nyo ba matanggap na umuusad ako without all of you? Especially you. Wala kang problema kung magsosolo ka. Alam niyo sinasabi nila na umaalis isa-isa yung mga tao sa bahay. Malamang. Nung sinimulan ko ang vlog, the fact na hindi ko kadugo yung mga yan, tinuturing ko lang na kapatid, even yung mga nakastay sa akin, naalis din yan. Sure ako. Balang araw. Kasi magkakapamilya yung mga yan at magkakaroon sila ng sarili nilang pamilya. Diba? May pamilya na silang pwede nilang balikan at mayroon silang pwedeng buuin pang pamilya. Ang sa akin lang is tumulong magkaroon kayo kahit papaano ng spot dito sa social media. Kung meron ka talagang care sa ex-best friend ko, kagaya na sinasabi mo sa video, bakit mo sila ginagawa ng script para mag-post? Kung nasa poder ko yan, hindi yan makakapag-post ng mga ganyang away, lalo na't buntis siya. Kung totoong may care ka sa kanya ha, sa sinasabi nilang ugali ko, Diyos ko, utang na loob, lahat tayo may ugali. Huwag niyong ipinpoint na ugali ko lang. May mga ugali kayong tinotolerate ko din. Hinahayaan ko kasi nasa isip ko lahat tayo, meron tayong negative sa sarili. At yan ang lagi ko sinasabi sa inyo. Pakisamahan yung mga kasama nyo kasi hindi lahat ng tao kahit sobrang bait niyan, may negative yan. Alam nyo, pwede ako mapagkamala, sobrang sama akong tao, lalo na sa itsura ko na to. Kasi kung magiging leader ka, hindi ka pwedeng lalambot-lambot. Kasi pag nakipag-away kayo, ako susugod. Kapag may umapi sa inyo, ako fa-front. 'Di ba? Napaka-effort mong gumawa ng script. Ang effort mong maging director nila, promise. Sobrang effort mo. Nagkamali lang kayo ng isang na-recruit talaga. Wala na ako ipapatak na luha sa'yo kung i-expect mo na may papatak na. Wala. Kasi naiiyak ko na yan dati. Isipin mo ilang years ago na yun. Ngayon pa ba ako maiiyak? Ang naiiyak lang ako sa nangyari sa akin noong nakaraan. Pero yung ngayon hindi. Alam mo kung bakit ako naiiyak last time? Kasi may puzzle sa utak ko. Bakit hindi ko mabuo yung puzzle? May something eh. Kasi hanggang huling magkasama tayo, nagsinungaling ka sa akin. Alam mo yan, nagsinungaling ka sa akin ulit. Ulit-ulit ka nagiging sinungaling. Kaya nga lagi kitang binabara dati, di ba? Kaya na naman, no? Malungkot na naman siya kahit walang problema. Alam mo yun? Lagi kitang binabara dati kasi nararamdaman ko na yung pagiging sinungaling mo, yung victim-victim mo. Yung trauma na word, ulit-ulit ko yan naririnig sa'yo. Kaya alam kong hindi yung mga kasama ko dito nagsalita doon. Hindi, alam kong ikaw yun. Naramdaman ko na yun. Kaya nga ulit-ulit ako sa sinasabi ko, may scriptwriter to. Kasi yung ibang sinasabi nila, familiar. Familiar, sobrang familiar. Yung traumang sinasabi mo na yun, Diyos ko. Ulit-ulit, ilang taon na yung sinabihan mong na-trauma ka. Sana ako na yung last. Etong video na to, nag-video lang ako kasi sasagutin ko lang yung post mo against sa akin. Pagtatanggol ko lang yung sarili ko, pero mag-i-stick ako doon sa sinabi ko na I will never use your secrets against you. Yung sikreto sinasabi mo tungkol sa pamilya mo, bakit ko nasabi yun? May sinasabi kasi kayo sa akin that time. Kaya ko sinabi yun sa kanya. Kaya ko siya pinaringgan sa story ko. At tinitira niyo ako noon eh. Tinitira niyo rin ako noon. At hindi niyo maalis sa loob ko na magtampo that time. Magsabi ka lang sa akin na totoo, okay na yun eh. Te, magsusolo ko, ganyan. Hindi eh. Pinlano niyo na kasi nasa akin ka pa lang, doon ko na-realize na binlock mo na ako sa pages niyo para hindi ko makita nagsosolo ka na. Bakit kailangan mo pang itago sa akin yung kung wala kang hidden agenda? Bakit maliit na bagay kailangan mo pag sinungalingan? Doon ako inis na inis lagi pag nagsisinungaling sa akin. Alam mo, sa totoo lang, please lang, tigilan nyo na ako. Marami pa akong screenshot dito, ito lang ang ilalabas ko. Tigilan nyo na ako, tigilan nyo na yung issue na to. Hindi ako sanay sa mga ganitong sa mga ganitong post, sa ganitong video. Tigilan nyo na ako. At, Diyos ko, mag-collab kayo kung gusto nyo. Uusan naman yung page ko nang wala kayo eh. Kailangan nyo akong pabagsakin para yung mga kasama ko wala nang mapala din sa akin. Diyos ko, tigilan nyo na ako.
Yung sinasabi niyong nanunumbat ako ulit-ulit. Diyos ko naman. Sinasabi ko na tumanaw naman kayo. Kasi kamukha niyan. Kung wala kayong planong siraan ako, di kayo nagre-reach out. Hindi nyo man lang ako kinakausap ng maayos na, hindi nyo man lang sinasabi sa akin yung hinanakit nyo. Kung totoo yung hinanakit nyo na yan, ha? At hindi gawa-gawa lang. Sana nagme-message kayo sa akin. Yung pinapost nyo na yan, o kapag di mo ako pinakinggan, ipopost kita. Diba? Pwede yun eh. Diba? Pakinggan mo ko kasi ito yung nararamdaman ko. Diba? Tsaka tigilan nyo ako, lahat tayo nagmumurahan sa bahay. Huwag nyo naman sabihin na parang ang sama-sama ako kasi nagmumura ako. Lahat tayo naglalaitan. Tigilan nyo na ako. Utang na loob, tigilan mo na ako. Ikaw, especially you. Ikaw ang ulo ng lahat. Ikaw ang ulo nila. Nagkamali ka ng isang na-recruit. Na-snitch na kayo. Tigilan nyo na ako, please lang. Pagod na ako sa mga issue nyo sa buhay. Lumawag ako nung nawala ka. Ano ko yung sarili ko? Masakit nung una, sobrang sakit. Naiyak ko na yun lahat. Nakita pa yun ng ex-best friend ko, umiyak ako na solo. Nahuli niya ako sa sasakyan, bigla akong talikod. Ganun ako kaano, pagdating sa iyak, ayoko talaga may nakakakita. Isipin niyo, best friend ko na yun Tinatalikuran ko pag umiiyak ako. Tsaka Diyos ko, yung kinakatulong-katulong na yun, tigilan nyo na ako. Kailangan talaga may ambag ka sa bahay pag nakikitira ka. And the fact na nung una lang tayo nagsama sa bahay kasi nirentahan kita na may ambag ka naman na solo mong bahay. Kaya please lang, tigilan nyo na ako. Kung totoong sobrang sama kong tao at wala akong nagawang mabuti sa inyo, or sa'yo, especially you, nagtitinda ka lang sa sari-sari store. Hindi kita nakuha ng may mapapala ako sa'yo, wala. Alam mo yan. Nakuha tang ganun. Umuwi ka sa inyo, may sasakyan, bahay, kotse, lupa, may ipon ka na. Kung wala ako naiambag sa'yo, Diyos ko naman. Hindi ko sinusumbat to ha. Ang sinasabi ko lang is yung sinasabi lang sobrang sama akong tao. Please lang, alam ko naman may ambag ka doon sa trabaho na yun. Pero, ikaw ang kauna-unahang 50-50 na binigyan ko ng sahod sa social media kahit ako ang nagpundar ng lahat. Ako ang nag-abono ng lahat. 50-50, imagine that. 50-50. May nalaman pa ako, hindi ko nasasabihin. About sa sahuran na yan. Ito lang, nakikiusap ako sa inyong lahat. Kung totoong minahal nyo ko, i-message nyo ko harap-harapan. Harapin nyo ko. I-video natin, i-live natin kung gusto nyo. Kung gusto nyo, sa inyo pa i-live eh. Para makita nila na nakikinig ako sa inyo. Kasi nakikinig naman talaga ako eh. Tanggapin nyo na lang na kaya kong umusad kahit wala kayong lahat. Yun na lang. Kung may sama ka ng loob sa akin, dapat dati mo pa yan ilabas. Bakit ngayon? Kung hindi talaga to scripted. Planado to. Makikita nyo doon sa screenshot. February 12. Diyos ko, ang tagal na nung script. Ang tagal na. Please lang. Nakikiusap ako. Kung may sama kayo ng loob. Dahil ang strict ako. Stricta talaga ako sa bahay kasi iniingatan ko kayo. Dahil lagi kayo nagsusumong, ganito ginagawa sa ganyan. Diba? Sino maharap? Ako. Kaya please lang, kung may hinanakit kayo, i-message nyo ako. Makikinig ako. Tawagan nyo ako. Ayoko ng messenger. Ayoko ng message lang. Tawagan nyo ako. O kaya harapin nyo ako. 4 versus 1. Kaya ko yun. Haharapin ko kayo. Kausapin nyo ko ng maayos. Kasi sa ginagawa nyo, kakapost nyo sa akin sa social media. Ang lumalabas dyan, gusto nyo lang ako siraan. Kasi open ang message, hindi ko kayo binlock. Alam nyo ang number ko. Alam nyo kung saan ako nakatira. At alam nyo kung sa San Nueva Ecija ang bahay ko. Please lang. Kung may hinanakit kayo, i-message nyo ako. Tapusin na natin to. Isa lang. I-message nyo ako, tawagan nyo ako. Wag nang message, tawag na. Tawag or harap-harapan na. Kung tingin nyo pinagkakakitaan ko kayo kasi ilalive ko, ayaw mag-live. Harapin nyo ko kung gusto nyo. Sabihin nyo, ayaw nyo kasi natatakot kayo. Scripted na masyado yan. Sige na. Sabihin nyo sa akin lahat ng sama ng loob nyo. Kung totoo yung sama ng loob nyo na yan, ha? Lalo ka na. Ikaw na ulo ng lahat. Ang tagal ng sama ng loob mo sa akin. Ang tagal ng hinanakit mo.
Diyos ko. Why not tell me? Hindi ko ini-invalid yung mga sinasabi nyo. Hindi lang ako nagsasalita. Pero tinitake ko lahat ng ano nyo, ng mga sinasabi nyo tungkol sa akin. Tinitake ko lang yun. Tinatanggap ko lang. Pinapakinggan ko. And then ayoko nang pahabain. Bakit? Marami kasi akong trabaho kaysa sa inyo. Pinapakinggan ko kayo. Alam nyo yan. Nag-iiyakan pa nga tayo eh. Tayong dalawa, diba? Nag-iiyakan tayong dalawa. Nag-open up ka sa akin. O, diba? Nung tinrider mo ko, ayan. Nag-open up ka sa akin. Tapos, ano sinabi ko? Ganon din naman, diba? Nung nag-open up ka sa akin. Ako na tinrider mo. Ako pa yung umakap sa'yo. Diba? Please lang. Stop this. Tama na. Pagod na ako sa ganitong issue. Ayoko ng ganitong content. Ayoko nang nagaganito yung social media account ko at nagaganito yung image ko. Ayoko ng ganito sa social media. Natotoxican ako sa sarili ko. Pansinin nyo lahat ng relatives ko binabawal ko sila na mag-post or mag-comment. Ayoko kasi gusto ko ako lang. Kung pwedeng ako lang. Yung iba nagpa-post, di na makapagpigil eh. Pero yung iba, pansinin nyo, di rin nagpa-post. Kamag-anak ko nga, binabawalan ko eh. Please lang. Uulitin ko, harapin nyo ko kung gusto nyo. Ako na nagsasabi sa inyo, harapin nyo ko. Kahit 4 kayo, haharapin ko kayo, ako lang. Kung ayaw nyo kong harapin, tigilan nyo na ako dito. Tigilan nyo na ako sa social media. Huwag nyo sabihin sobrang naging sama ako, may mga napala din naman kayo. Na-guide ko kayo ng maayos. Naiayos ko naman kayo kahit papano. Kahit sobrang strict ako sa inyo. Stricta talaga ako. Kasi gusto kayo tama eh. Napaka walang kwenta ko naman kung hayaan ko na mali kayo sa labas. Nakikita na lang ibang tao, mali kayo, diba? Tapos saan kayo nakatira? Saan ang berta nun sa akin? Ganyan ka ba yung na-guide ng ate mo? Diba? Diyos ko, sasabihin nila strict ako pero ugali naman kasama ko ganun. Kaya pinipigilan ko kayo ng mga bad habits nyo. Diba? Diyos ko naman. Uulitin ko, last na to. Please lang, kung gusto nyo, kung may hinanakit kayo, kung totoong hinanakit yan at hindi scripted yung hinanakit nyo, harapin nyo ako. 4 na kayo, Diyos ko. Ang laki-laki pa ng isa nyong kasama. Please lang, harapin nyo. Harapin nyo ako. Or tigilan nyo ako sa social media kung di nyo ko kayang harapin. Diyos ko. Tama na. Pagod na ako. Pagod na ako sa ganitong situation. Okay na. Ilang araw na akong di nakakakain, nakakatulog ng maayos. Harapin nyo ako kung gusto nyo. Kung ayaw nyo, tigilan nyo na ako.